Investigasyon sa mga sangkot sa flood control projects anomaly hindi dapat madaliin ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mabigat na ebidensya kailangang tiyakin upang matiyak na mapananagot ang mga ito. Now, we know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Panawagang snap elections. Pagtatangkang ilihis ang atensyon sa isyu ng katiwalian ayon sa Makabayan Block. Baka nga dahil sa snap election na proposal, baka maka-evade pa ng accountability yung mga dapat panagutin. Huling nangyari ang snap elections nung panahon pa ng martial law. At kakaiba yung sitwasyon na yun dahil ang umiiral nun ay batas militar nga. I don't think we see any similar situation at present. Loyalty check sa Philippine National Police hindi kailangan ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. The state of morale of the Philippine National Police is high, relatively high. Kung ano yung nararapat, yun ang gagawin namin. No need for loyalty check. Napaulat na pagkalas ng ilang senador sa majority pinabulaanan ni Senate President Vicente Soto III. SP Soto, kumpiyansang stable ang Senado, kapwa majority at minority bloc sa kabila ng umano'y panibagong palit-liderato. My opinion is the Senate is stable, both majority and minority. I am very sure that the Senate is stable. And we will make sure, under my leadership, we will make sure that everything will be transparent, everything will be accountable. National Police Commission o NAPOLCOM may impormasyon na sa financier sa umano'y panggugulo sa Maynila noong September 21. Apat na leader na nanggulo sa Maynila noong September 21 rally, sinabina na ng PNP CIDG. According to Republic Act 10973, ang CIDG ay vested ng power to issue subpoena. So yun nga po, nag-issue kami ng apat na subpoena para sa apat na mga leaders ng mga grupo. Justice Secretary Crispin Remulla itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ombudsman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of the Honorable Samuel R. Martires in July. Probably yun, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng Ombudsman, kaya papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisinang ganon. Senator Amy Marcos naniniwalang may planong ipakulong si Vice President Sara Duterte kasunod ng pagtatalaga kay Justice Secretary Crispin Remulla sa Ombudsman. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung Plan B, diretso na tayo sa Plan C. Planchado na ang lahat. Office of the Vice President, walang alam sa dahilan ng reassignment ng Security Chief ng pangalawang Pangulo. Full recovery ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Cebu, matatagalan pa ayon sa Department of Social Welfare and Development. We're on our way, matagal pa, alam natin to sinabi ng Pangulo, we're on our way to recovery, but you will need everybody's support and that's why we're calling all these coordination meetings from the municipality all the way to the national government. Dating House Speaker, later 1st District Representative Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Saldico at ilang senador ipinapasailalim na ng Independent Commission for Infrastructure sa Immigration Lookout Bulletin Order. The Independent Commission for Infrastructure or the ICI has issued an invitation to Congressman Ferdinand Martin G. Romualdez and to appear before the Commission and testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Tax evasion case laban sa mag-asawang Pacifico at si Sara Diskaya tuloy kahit bayaran nila ang mahigit 7 bilyong pisong tax liability ayon sa Bureau of Internal Revenue.
Actually, nagsagawa tayo ng essentially parang lifestyle checks dito. Tiningnan natin yung mga ari-arian nila at binangga natin sa mga taxes na nabayaran nila. Kaya naman nabuo natin itong tax evasion case against them individually. Ang program appropriation sa 2026 budget, magkakaroon ng malaking pagbabago ayon sa Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. But we're making adjustments pagdating sa unprogrammed appropriations. Pagkakaroon muli ng malakas na lindol sa Cebu sa hinaharap, hindi isinasantabi ng PBOX. Pugo, La Union, niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ayon sa PHIVOX. Assessment sa lawak ng pinsala at epekto ng lindol sa La Union at karatig lugar nagpapatuloy. Ongoing pa rin yung assessment ng ating DPWH and all the member of our local DRRMOs, assessing yung national roads and bridges natin sa buong Region 1. 421 ghost flood control projects natukoy sa 8,000 na na-validate ng Department of Public Works and Highways ayon kay Secretary Vince Dizon. Paglilimita sa kapangyarihan ng mga regional at district officials na mag-aproba ng proyekto, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa DPWH. So ang suggestion ng ICI is kalahatiin to, no? Para sa ganun ay makontrol natin ang procurement ng DPWH ng civil works. Kakaibang pamantayan sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian sa pamahalaan, tiniyak ni Ombudsman Crispin Remulla na kabinbi na formally scandal sisilipin ng bagong ombudsman. Ngayon talaga, ibang standard ang ilalagay natin dito. At wala tayong sisiluhin. Pag may dumating na impormasyon na dapat iimbestigahan natin. Umano'y 1.7 trillion pesos na lugi sa Philippine stock market. Fake news ayon sa economic aid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unfortunately po, the Securities and Exchange Commission chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. Davao Oriental niyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Banta ng tsunami inilabas ng PBOX. Hindi bababa sa 2 na iulat na patay ayon sa Office of the Civil Defense Region 11. Magkakasunod na lindol sa Cebu, La Union at Davao Oriental, walang kinalaman sa isa't isa ayon sa PBOX. Daang-daang aftershocks na itala na. Wala po tayong nakikitang pattern. Again, these are all normal activities. The Philippines is very much active tectonically and there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Ombudsman target na makapagsampa na ng mga kaso sa mga sangkot sa flood control scandal sa Nobyembre. Memo sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liability and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno ilalabas sa susunod na linggo. Filing within the month, mahirap mangako. But by November, by November, marami na tayo makafile that time. Tignan natin, baka may hinog na, pa-file namin agad. We will tell you. Department of Agriculture tuluyan ng inako ang pagpapagawa ng farm-to-market roads. Pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, grupo na magsasaka at iba pa, tiniyak. The Senate has drawn the line. Take on the task or lose the budget. So, after consultation with the DA family, we rise to meet the moment. At mga ipatutupad na reforma sa mga polisiya ng kagawaran para hindi na maulit ang mga katiwalian sa mga flood control at infrastructure projects na kahanda na ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Reblocking at pagbubungkal ng mga kalsadang maaayos pa ipinatitigil ng DPWH. Kung walang mananagot from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. So kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero ang kakambal niyan, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH.